Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayo kalagayan. Komentuhan po natin, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang matandang tulpo. Ang matandang tulpo po, Simon Tulpo, ay ibinibintang po ang naganap na barilan daw po sa Senado ay kagagawan daw po ni Senate President Cayetano. Matindi to. Mukha po yatang may Alzheimer na itong tao na ito. Unbelievable. Komentuhan po natin ang matandang tulpo. Ito po mga kababayan. Umpisa na po natin. Palabas lang at destabilization laban sa gobyerno ang barilan sa Senado ayon sa dating kolumnistang si Ramon Tulfo. Dahil sa nangyari naging katawa-tawa raw ang institusyon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila stage lang para sa veteran journalist and political commentator na Simon Tulfo ang nangyaring putukan sa Senado kagabi. Tingin niya, baka na ito ng bagong talagang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano. Isa sa mga dahilan, si Cayetano ayaw niyang umabot yung impeachment sa Senado. Para yung mga DDS to get the sympathy of the public and for the DDS to gather, to converge in the Senate. Questionable rin anya ang naging parte ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, lalo na't kaklase raw ito ni Senator Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy. Si de la Rosa rin daw mismo ang nagbigay ng suhestyon na si Aplasca ang gawing Sergeant at Arms matapos magbitiw sa pwesto ni retired Major General Edgardo Rene Samonte noong Lunes. Suspetsa niya, prinotektahan at tinulungan ni Aplasca ang senador sa umano'y staged chaos sa Senado. Ayon kay Tulfo, parte ito ng umano'y isang destabilization plot laban sa Marcos Jr. administration. Kaya para sa kanya, ang bagong liderato ng Senado ang dapat sisihin sa nangyaring gulo. Di ba Ibang klase ito si Tulpo mga kabayan. Ibang klase. Naging manghuhula na po. Baka gusto nyo magpahula kay Tulpo. Lahat po kaya niya pong hulaan. Sino po ba nasa kapangyarihan? Napakarami po na napatunayan video na ang nahandon at sumusugod at nagsisira pa, nagbabaklas pa doon po sa building ng GSIS para po makapasok sa building po ng Senate. Hindi po ba? NBI? Ibang klase ka Tulfo. Palibasa po kasi pinoprotektahan po ni Mon Tulfo ang lahi niya. Masisira na po kasi ang karir ng lahi niya. Bakit po? Pag po kasi naging presidente si BP Sara, lahat po kasi ng lahi niya na politiko ay sangkot po at nasasangkot po sa maanumalyang korupsyon. Di umano! Hindi po ba? Unahin po natin yung pamangkin niya. Yung pamangkin niya na congressman sa Quezon City ay kasama po sa napakalaking allocables insertion sa mga flood control. Billion, di umano. Hindi po ba maimbestigahan yan? Ang anak po ni Senador Rapi Tulfo. At ganun din po ang nananahimik na si Tulfo. Mukha po yata na meron din po yatang itinatago si Rapi Tulfo na napakatapang sa kanyang programa. Away mag-asawa. Pero pagdating po sa issue ng korupsyon, sa ating bansa, tahimik po si Rapi Tulfo. Nananahimik. Di lalong higit po si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po ang kanyang party list, ang kanila pong party list, ang ACT-CIA, ay nasama rin po sa maanumalya na mga flood control. At kasama rin po sa male-maleta na delivery ayon sa mga Marines. Hindi po ba? Sino po ba ang nasa party list ng ACT-CIA? Hindi po ba ang nahandon ay ang asawa ni Rapi Tulfo? At ang anak ni Rapi Tulfo ay nahandon din? Mga kababayan, puro Tulfo. Mga Tulfo
ay involved at sangkot di umano sa malawakang korupsyon. Ano po ang mapapala at mahita natin kay Ramon Tulfo? Pagdating po dito sa mag-iimbestiga at gustong imbestigahan ng malawakang korupsyon, lalong-lalo po, iba na po ang liderato ng Senado. Matututukan na po ang imbestigasyon, lalong-lalo po kung muling makakabalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senador Rodante Marcoleta. Mukha po yatang kinakabahan na si Ramon Tulfo dahil masasama po ang lahi niya sa imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee. Hindi kaya Ramon Tulfo? Dahil nga po pinangalanan mismo ng mga ex-marine kasama sa maleta at mismo sa Cabral Files at may hawak pong mga ebidensya rin si Representative Leandro Libiste. Hindi kaya Ramon Tulfo? Kaya nga nananahimik ang Tulfo brothers sa Senado. Tahimik na tahimik. Walang kakibo-kibo. Walang kaimik-imik pagdating po sa malawakang korupsyon. Pero pagka sila ay nasa programa nung panahon na hindi pa sila senador, napakatatapang, ubod ng tatapang, galit na galit sa magnanakaw. Pero nung mga naging senador at congressman, hindi na galit sa magnanakaw, tahimik na yata dahil kasama yata sila ron sa nakawan. Di umano. Yan po mga kababayan, ang nakikita lang naman po natin senaryo. Kaya po pilit na dinadala ni Ramon Tulfo na ang nangyari daw pong putukan ay isang palabas lamang at si Cayetano pa ang sinisisi. Maniniwala po ba tayo kay Ramon Tulfo samantalang yung background ng kanyang pamilya ay puro po yata sangkot at may issue ng korupsyon na dapat sagutin sa mga darating na panahon, lalong-lalo po pag naumpisahan na sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna sana ni Rodante Marcoleta. Good luck na lang sa'yo, Ramon Tulfo. At ibibintang mo pa na nag-aaklas at umpisa na ito ng pag-aaklas para sa Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi naman po tanga at bobo si Alan Peter Cayetano, si Senate President, para po siya ay mag-umpisa ng kaguluhan. Bakit? Napakadali pong magdeklara ng martial law ang gobyerno na tinatawag na bangag ng kanyang kapatid. Dahil yan lang naman po ang iniintay nila di umano para manatili yata sa kapangyarihan at hindi na mawala. Hindi po ba? Hindi po tanga at bobo ang mga senador ng Pilipinas, lalong-lalo po nakaupo ngayong Senate President, Ramon Tulfo. Huwag mong igaya sa sarili mo si Alan Peter Cayetano, Ramon Tulfo. Ang mga kapatid mo, pamangkin mo, hipag mo, sila ang pinoprotektahan mo yata. Baka kasi umalingasaw, sumambulat sa buong bansa at sa labas ng bansa na may mga Pilipino dahil may social media na. Mabo-broadcast, mga Tulfo, sangkot pala, di umano, ang buong pamilya sa korupsyon. Hindi kaya? Good luck na lang sa'yo, Mon Tulfo, dahil wala naman pong baho na hindi aalingasaw sa tamang panahon. Dahil alam naman po namin na may pangarap ang mga Tulfo na maging Pangulo ng bansa. Masisira ang karir pagka pumutok ang malawakang korupsyon nila. Hindi po ba? Kung yung pamangkin nga, kung naalala nyo, nung magpunta sa Amerika, grabe grabe magbayad at magtip. Grabe, no? Kung gumastos. At pati po yung isang senador, yung ama, grabe din magtip sa mga sikat at celebrity na mga babae. Daan-daan libo kung mag-tip. Hindi po ba? Mon Tulfo, maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe.
At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Eric Hershon ng Canada, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Ari sa United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chudorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Sena, Tatay Nick ng Canada, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Ingat-ingat po kayo mga kabayan at shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Tis-tis lang po tayo mga kabayan. Tis-tis po muna tayo at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin na tayo po'y maingatan sa araw-araw. Paalam. Bye-bye.